Yun na nga no, for today's video, sa update ho tayo dito sa ating Davao City Coastal Road Junction 2 na bubuksan talaga dapat sana kahapon December 15 alas 5 ng hapon, pero ang nangyari ay na-cancel or postponed. So from the word postponed, ibig sabihin nun magkakaroon pa ng another opening, no? So ipagpabukas na lang, ipagpaliban bukas na lang, ganun. So yun nga, napag-alaman natin kahapon na mangyaring buksan ulit, or ibig sabihin ang supposedly alas 5 ng hapon kahapon December 15 ay magiging 16 na, no? Alas 6 ng umaga ngayong umaga, oo, December 16 alas 6 ng umaga. Tapos yung mangyari kasi nga 'di ba wala namang hindi present yung mga importanteng bagay sa mga highway, kalsada. Unang-una yun yung mga ilaw, street lights. So, walang street light kasi yung lugar ng Rojas segment, so hindi siya safety. Wala ring mga safety marking sa center lane ng highway or ng kalsada, so bagsak ulit, no? Pangatlo, wala tayo nakikitang mga concrete barrier, wala tayong nakikitang mga concrete fencing na nakatayo doon sa mga gilid or gilid ng kalsada na siyang magiging pananggalang, no, or panangga or safety measures, no, para sa mga sasakyan na hindi mag-overshoot or hindi mahuhulog sa gutters. So dahil wala yung mga ganong bagay, napagpasyahan ni Mayor, hindi man napagpasyahan yata, I don't know kung napagpasyahan ni Mayor Basti Duterte. Hindi ko alam kung meron ba talaga siyang kapangyarihan na ipagtigil or ipatigil ang opening or hindi ituloy or hindi ipagpatuloy ang opening, no? Pwede bang hadlangan yun? So pa-comment nga dyan sa, sa ating comment box, kasi ang proyekto na yan ay national project, no? So that's DPWH, no, under. So siguro may jurisdiction, nasa city, nasa jurisdiction ni Mayor Basti Duterte. So common sense initiative, no, or common sense na yan na syempre kahit pa hindi niya proyekto yon, hindi lokal lang Davao ang may gawa ng ng coastal road, pero dahil nga sa at stake ang safety ng kanyang constituents, ng kanyang mga kababayan, kanyang mga nasasakupan, so he have to step up. So yan ang ginawa ng ating Mayor Basti Duterte. Sana all ganyan ang mayor, no? Hindi yung mga otak tulonggis, mga otak biya. Parang si Bong, ewan ko ba. Sige na, balik na tayo sa sa Coastal Road. Ako na-stress talaga. We're leading the way papuntang Bongbong Bangag Marcos. Nakasar, nakabatrip sa totoo lang. So ito na, balik na natin yung Coastal Road. So hindi nga siya safety. Oo. Wala yung mga nabanggit ko. Ewan ko kung meron pa bang mga karagdagan doon na dapat magiging safety. So dahil nga sa wala yun, hindi siya safety. So parang nasabi nila, sige, bubuksan pa rin yung Coastal Road by, yun na nga, 16 alas 6 ng umaga ngayong araw. At madadaanan yung kalsada by alas 6 lang hanggang alas 5 ng hapon. So ibig sabihin daytime or daylight, no, in broad daylight. Ibig sabihin na paglagpasan ng alas 5, automatic ay hindi na pwedeng papasokin or hindi na pwedeng padaanan ng mga sasakyan, bawal na mga motorista. Para sa security features, so para sa security ng mga motorist and ng mga road users, no. So ang mangyari, yun na nga. So tuloy pa rin, kumbaga tayo nag-adjust, no, or in-adjust na lang natin DPWH o nung sino man yung nag-manage dyan sa Coastal Road. So kung yun ang issue, walang ilaw, edi huwag kayong dumaan ng madilim. Totoo naman, tama na din naman, no? May point din. Sana pa, walang fencing sa gilid, baka mahulog sa gutter, edi lagyan ng speed limit siguro na 20 km per hour at bawal overtaking. Paano yung mga bata, no? Yung mga residente, baka mahulog sa kanal o mahulog sa kung saan o masagasaan o bawal pumasok yung mga tao. So pwede rin naman, it makes sense, pero yun kawawa naman yung mga taga doon kasi may mga tatawid-tawid sa may barangay 37 and 31, di ba? Kaya magkadikit lang yun eh. Paano kung nanay niya matanda na sa kabila, kailangan hatiran ng pagkain, di marunong magluto, wala nang kakaya magluto, no? So mga ganong mga bagay na dapat din i-consider. So ang ending talagang tama si Mayor Basti na wag na lang ipagpatuloy ang ang opening, kasi ang pronouncement ng project na yan ay dapat daw sa March 2026, sometimes in March mabuksan or matapos yung tulay na yan. Well, tayo mga taga Davao, siyempre excited tayo na mabawasan yung burden talaga natin during peak hour dito sa may kahabaan ng avenue, no, ng Ecoland Avenue, tapos Ecoland Drive, tapos sa may maliit na portion ng Quimpo Boulevard, dyan sa may
harap ng Blue Lotus Hotel, no? Pero kahit maliit na portion lang yan, pero napaka-traffic talaga dyan. Dalawa lang naman ang traffic light na madadaanan natin dyan sa lugar na yan, kaya stranded talaga tayo. Abay, lalo na kapag kalagpas ang Ecoland sa may Bolton Bridge, Philcris. Nako, kung biyahe mo papunta kang Agdao Public Market or Agdao somewhere, no, or Castillo, or di kay Bahada, papunta ka ng SM Lanang somewhere, or dyan sa may Bahada Lanang area, tas galing ka ng Turil. Nako, napaka-traffic talaga na madadaanan natin dito sa may bandang Ecoland Drive hanggang sa Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard. So yung mga lugar na yun na nabanggit ko, yung tatlo, ay mababawasan yun, or may iwasan natin yung kapag matatraverse natin itong kahabaan ng Coastal Road at least hanggang sa Junction 2. Pero nga, hindi nga pwedeng madaanan, talagang ayaw na ni Mayor Basti. So nakita natin kay Mindanao Times kanina, like around mga 10 PM na, kasi alas 7, alas 6 na basa natin, napanood natin yung update, no, na yun nga postponed ang opening alas 5 at mag-o-open na lang ngayon na lang sana. Ngayon na lang, no, December 16 alas 6 ang umaga. So hindi matutuloy. So yun, bali pagka alas 10 ng gabi, nakita ulit natin yung update ni Mindanao Times na yun na nga. Wala nang hindi postponed, talagang as in hindi na talaga matutuloy, walang magaganap na opening. Kahit December 16, wala na. Alas 6 ng umaga, wala nang magaganap na opening, kaya ganon ang buhay, no? So excited tayo mga Davao City nga kasi mababawasan yung lalo mga taga south part of Davao na mayroong transactionist everyday sa may SM Lanang, Bahada, Arcasili area. So talagang mahihirapan tayo dito sa yung tatlong kalye na yun na napaka-traffic. Ecoland Drive, Quimpo Boulevard, Quezon Boulevard. So sana malaking tulong talaga yung tulay sana, yung Junction 2 na 4 kilometers long. Tipid natin yun sana, pero hindi matutuloy. Pero okay lang yan, ha. May nagsabi na nga pala, may mga nagsabi doon dyan ng mga komentor natin ng mga taga Davao na kahit na sana ay buksan na lang, kahit ganun lang yung ruta, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kahit paano man daw makatulong man lang. Para naisip ko rin naman na parang hindi rin yata mangyari yun kasi 2-way lanes lang ang Rojas sa segment. So ibig sabihin 4 lanes, ha, 4 lanes mula sa Tulip Drive, dadaan sa Coastal Road Junction 2, tapos pagdating sa segment sa Rotonda, ayun na, bottleneck na siya kasi yung mga sasakyan galing sa 4-way lane mako-compress sila into one lane, di ba? Kasi 2-way lane, single lane lang talaga siya. So ang mangyari, traffic pa din. Lalo kapag newly open, mga first second weeks, talagang lahat ng mga motorista, kahit ang puntahan lang nila dapat ay SM Ecoland or puntahan nila ay Matina or dito sa may Tulip Drive lang sila, syempre dadaan yan talaga sila sa Bocana Bridge, dadaan na nila sadya yung Junction 2 sa kadahilan ng gusto na ma-experience din. Bakit tayo lang bang mga taga downtown ang may karapatan dumaan sa di ba? So sila din. So yun yung yun yung aking kurot opinion, and yun ang update natin, ha, sa mga nag-aabang dyan, hindi na matutuloy ang opening. Wala pa sinabi kung kailan, basta ang pronouncement ay March 2026. That would be all. Thank you for watching. Good morning, have a blessed day sa inyong lahat dyan. Ingat.